Isang hapon, nagkita si Pagong at si Kuneho sa daan. Biniro ni Kuneho si Pagong sa kanyang maliliit na paa na naging dahilan kung bakit napakabagal niyang maglakad. Nainsulto si Pagong sa mga biro ni Kuneho sa kagustuhan ni Pagong na patunayang mali si Kuneho. Sa kanyang mga paratang, hinamon niya si Kuneho at nagsabing, "Kung gusto mo subukan ng aking kakayahanan, subukin natin sa paligsahan." Ang hamon ni Pagong, "Maaaring mabilis ka, subalit malakas naman ang aking resistensya." Anong paligsahan ang nais mo? Kung gusto mo ay unahan na lang tayong makarating sa tuktok ng ikatlong bundok, sagot ni Pagong. Nagalak si Kuneho sa hamon ni Pagong. Tiwala sa sariling matatalo niya si Pagong sa paligsahan. Bawat isa sa kanila ay nangumbida ng kanilang mga kaibigan upang saksihan ang paligsahan. Kinabukasan, umagang-umaga, marami ang nagsidalo. Dumating ang kalabaw na minsan na ring nakalaban ni Pagong. Ang kabayo, baboy, palaka, bibe, manok, aso, pusa, kambing, baka, pato, lawin, usa, baboy ramo, at marami pang iba. Hindi kamayaw ang mga hayop sa kasiyahan. Noon lang sila makakapanood ng ganong klaseng labanan. Ang unggoy ang nagbigay hudyat ng pasimula ng paligsahan. Sa pasimula pa lang ay naiwanan na ng malayo si Pagong. Halos hindi na makita ni Kuneho si Pagong dahil sa kalayuan ng kanilang si Kuneho sa ilalim ng isang puno nang dahil sa kapaguran. Hindi niya namalayang siya ay naidlip. Samantala, si Pagong ay nakarating sa tuktok ng ikalawang bundok ng magtatanghali. Dala marahil ng kanyang
si Pagong! Dakbo na lang ako ulit! Magdadapit hapon na ng sa ituktok ng ikatlong bundok na namamahinga na. Hiyawan ang lahat ng hayop. Lahat sila ay bumati kay Pagong. Si Kuneho naman ay hiyang-hiya sa pangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pang-iinsulto at pang-mamaliit rito. Simula noon ay naging aral na ito kay Kuneho na kailanman ay hindi niya dapat maliitin ang kanyang kapwa. Ang Kuneho ay labis ang tiwala sa kanyang sarili na mananalo siya, kaya tumigil ito sa gitna ng paligsahan at nakatulog. Ang Pagong kahit na mabagal ay patuloy na lumakad at hindi tumigil hanggang sa dulo ng karera. Gaya ng Pagong, hindi basihan ang bilis upang manalo. Kahit dahan-dahan, basta't tuloy-tuloy ay kaya mong mapagtagumpayan ang karera ng buhay. Ano nga ba ang mga aral ng buhay ang pwede nating makuha sa kwento ni Kuneho at Pagong? Una, walang imposible sa isang taong nagsusumikap at pangalawa, huwag maging mayabang. Tandaan, ang taong nagmamataas ay lalong bumababa at ang taong nagpapakababa ay siyang itinataas.